Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Sinabi ni Wu Chen, kung hindi mo sasabihin, ako na ang magsasalita. Hindi ka kailanman hinamak ng reyna. Sa halip, dinala ka niya sa ospital at ipinagamot sa mga doktor ang iyong karamdaman. Habang naglalakad si Binibining Nancy kasama ang reyna, nagpatuloy si Wu Chen, mula sa sandaling iyon, naging personal kang katulong ng reyna. Sa kanyang pangangasiwa, pinag-aral ka ng maraming kasanayan at naging mas malakas. Dinala ka ng reyna pabalik dahil sa 2 dahilan. Ang una, hindi ko pa masasabi ngayon. Ang pangalawa ay palakihin ka bilang kanyang pinagkakatiwalaan, upang balang araw patayin si Prinsesa Lala. Alam ng reyna na ang pinakamalaking kahinaan ng isang babae ay ang pag-ibig. Para hindi ka mahulog sa isang lalaki at sumuway sa kanya, gumawa siya ng kwento batay sa trauma mo noong bata, na ang maruruming pag-iisip ukol sa mga lalaki ay magpapasakit sa iyo. Mahinang bulong ni Binibining Nancy, paano naman? Hindi ako maluloko ng reyna. Hinawakan ni Wu Chen ang kanyang kamay at sinabi, kanina lang, may naramdaman ka, hindi ba? Iyan ay natural na reaksyon ng isang adulto, ang tinatawag na karumihan na binanggit ng reyna. Ngayon, gusto mo bang subukan? Tignan mo kung totoo ngang ang sinasabing karumihan ay magdadala ng sakit kapag humipo ka sa isang lalaki. Nanginginig at pawis na pawis si Binibining Nancy habang nakatitig sa kanyang kamay, samantalang marahang hinihila ito ni Wu Chen. Hindi ba't sinabi mo na hindi magsisinungaling ang reyna? Kaya subukan mo. Ikaw mismo ang magpasya kung siya o ako ang nagsisinungaling. Sinabi ni Binibining Nancy, sige lumapit ka lang ng kaunti. Maraming nagawa ang reyna para sa akin. Kahit kapalit pa nito ang aking buhay, patutunayan ko kung nagsinungaling ba siya o hindi. Sinabi ni Wu Chen, ano ba ang sinabi ng reyna? Na ang simpleng paghipo ay makakapagkalat ng sakit. Ngayon na nahawakan mo na ako, may dumapo bang virus? Kung hindi ka kumbinsido, humawak ka pa ng mas matagal. Makalipas ang 10 segundo, napasinghap si Binibining Nancy. Kalma lang na sinabi ni Wu Chen, huwag kang mag-overreact. Isa lang itong natural na reaksyon. Sa lahat ng oras na ito, nagkasakit ba ang iyong kamay? Tinitigan ni Binibining Nancy ang kanyang kamay at mahina siyang nagsabi, maayos pa rin itong gumagalaw walang senyales ng sakit. Tunay ngang nagsinungaling sa akin ang reyna . Sinabi ni Wu Chen, ngayon na naunawaan mo na, umaasa ako na hindi ka makikialam sa mga usapin ng reyna at prinsesa. Yumuko si Binibining Nancy at nagsabi, bukas aalis si prinsesa patungong Belgium mula Qatar, para inspeksyonin ang Osman Pharma Group Company Limited, kung saan may shares ang pamilya Maharlika. Hayaan mo na siyang umalis. Kinuha niya ang kanyang baril at mahinang nagsabi habang umiiyak, nagampanan ko na ang tungkulin ko sa bansa at kay kamahalan. Pero ang pagtaksilan ng reyna, ang aking tagapagligtas. Ako. Habang umiiyak, itinapat niya ang baril sa ilalim ng kanyang baba. Nagulat si Wu Chen nang bumagsak sa sahig si Binibining Nancy. Hindi ito pagtataksil, hangal na bata. Ni hindi mo nga alam ang unang dahilan kung bakit ka inampon ng reyna gaano kakayura. Ang usapin tungkol kay Prinsesa Lala ay hindi ko na maaaring ipagsawalang bahala. Ako'y lubos ng pinalala ng reyna at ng doktor na iyon. Kinabukasan, binuksan ni Prinsesa Lala ang pinto at nagsabi, ha? Ginoong Wu, anong ginagawa mo rito? Sinabi ni Wu Chen, paparoon ba si kamahalan sa Belgium para inspeksyonin ang Osman Pharma Company, ang kumpanyang pinaghihinalaan mong may problema? Sinabi ni Prinsesa Lala, alam mo rin pala yon. Sumagot si Wu Chen, kung sasabihin kong may problema ang Osman Pharma, at malamang ay wala kang matutuklasan, ngunit tiyak kang malalagay sa panganib, tutuloy ka pa rin ba? Mariing sagot ni Prinsesa Lala, Ginoong Wu, hindi ba sinabi mo na ang tagapagmana ng isang bansa ay dapat may matatag na loob, pambihirang tapang, at matibay na aksyon? Ang matakot sa panganib ay magpapatawa lamang sa aking ama at sa iyo, hindi ba? Sinabi ni Wu Chen, dahil sa determinasyon ni kamahalan, sasamahan kita. Tandaan, manatili kang malapit sa akin. Ngumiti si Prinsesa Lala, kasama ko si Ginoong Wu bilang aking tagapagtanggol. Sige, naintindihan ko. Belgium, labas ng lungsod Le Osman Pharma Group Company Limited. Nakipagkamay ang punong ehekutibo na si Wen Renlong. Kamahalan, narito ba kayo para sa audit o? Sumagot si Prinsesa Lala, hindi, narito ako upang inspeksyonin ang pananaliksik at mga klinikal na pagsubok ng gamot. Kamahalan, sabi ni Wen Renlong, malayang tumingin kung ano ang nais ninyong makita.
Magsimula tayo sa Research and Development Center. Sa pasukan, sinabi ni Wen Renlong, para makapasok, kailangan nating magpalit ng kasuotan na walang alikabok. Sinabi ni Wu Chen, hayaan niyo akong tulungan kayong magbihis, kamahalan. Makalipas ang ilang sandali, matapos siyang matulungan sa jumpsuit, tumango si Wu Chen. Yinan, maayos naman ang kasuotang walang alikabok. Namula si Prinsesa Lala habang inaalis ang kanyang panlabas na kasuotan, mahina niyang ibinulong sa sarili, Ginoong Wu, napakalapit niya, ramdam ko ang kanyang hininga. Sa loob, sinabi ni Wen Renlong, malayang makapaglibot ang prinsesa, ngunit huwag po lamang kayong hahawak ng kahit ano. Kung may mga tanong kayo, huwag kayong mag-atubiling itanong sa akin, kahit pa hindi niyo lubos na nauunawaan. Tinanong ni Prinsesa Lala, may isa lang bang Research and Development Center? Siyempre, kamahalan, sabi ni Wen Renlong. Malaking gastos ang pagtatayo ng ganoong sentro. Kung wala ang pag-apruba ng Royal Treasury, sino pa ang makakayang magtayo nito? Kung wala na kayong karagdagang tanong, uwi na ba tayo sa opisina para pag-usapan ng mas malalim? Sabi ni Prinsesa Lala, mabuti, bumalik tayo sa opisina. Nagsingit si Wu Chen, kamahalan, mas mabuti kung tutulungan ko kayong magbihis. Pagkaraan ng ilang sandali, nang tinutulungan niya itong tanggalin mula sa jumpsuit, mahinang tumutol si Prinsesa Lala, Ginoong Wu, walang problema nang isuot ito. Wala rin dapat problema sa pagtanggal. Sagot ni Wu Chen, may kasabihan kami sa ating bansa, mas mabuti ang mag-ingat kaysa magsisi. At bigla, na parang himala, nag-itim ang panloob na damit ni Prinsesa Lara. Sabi ni Prinsesa Lara, Ginoong Wu, kailangan kong gumamit ng banyo. Masayang sabi ni Wu Chen, sige, ako ang magha-accompany sa inyo. Sabi ni Prinsesa Lara, Ginoong Wu, maghintay ka sa labas. Kung kailangan ko ng anuman, tatawagin kita. Pagkalipas ng 6 o 7 minuto, nag-isip si Wu Chen, matagal na. Bakit hindi pa siya lumalabas? Nagkatok si Wu Chen sa pinto at nagsabi, kamahalan, handa na po ba kayo? Kung sumagot po kayo. Bigla niyang sinipa ang pinto at sumigaw, kamahalan. Nakita niyang gumuho sa sahig si Prinsesa Lara at napabulong sa sarili, ang bigat ng ulo ko. Puno ang lugar na ito ng high density, colorless, at odorless na nakalalasong gas. Delikado ito. Matagal nang na-expose ang kamahalan sa loob, malamang nagdulot na ng irreparable na pinsala sa kanyang katawan. Ang pagpunta ng prinsesa sa banyo ay isang pagkakataong pangyayari, di maipaghahanda. Tila ang buong pasilidad ay puno ng mga bitad. Ang taong makakatrace sa bawat kilos niya at makapag-trigger agad ng mga iyon ay malamang siya. Si Dr. Wen. System, reset. At kaya, binalik ng mga gear ng oras ang sandaling iyon, dinalhan ni Wu Chen si Prinsesa Lara palabas mula sa banyo. Sa security room, sinabi ni Wu Chen, kamahalan, malinaw na ang ebidensya ngayon. Sabi ni Prinsesa Lara, kung hindi nag-ayos si Ginoong Wu ng isang palaso, ang malalason ngayon ay ako. Dagdag pa niya, JN, arestuhin niyo kaagad si Dr. Wen. Nang mahuli si Wen Renlong, sumigaw siya, anong ginagawa ninyo? Wala namang may karapatang nag-uutos ng pag-aresto sa akin maliban sa hari at sa reyna. Sabi ni Wu Chen, maaari ng totoo yon. Pero Dr. Wen, gusto mo bang pag-usapan ang iyong nakaraan rito sa kasalukuyang reyna ng Monaco o sa palasyo kasama ang hari at reyna? Nagsimulang pawisan si Wen Renlong at sinabi, iyo ano ang alam niyo? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.